Hola mga Lods! Welcome back to my YouTube channel, Lods! So for today's video, meron tayong nabasang comment na nagtatanong or nag-i-inquire kung ito, shoutout muna kay Melos Campos 1707. Ang tanong niya, Lods, ay paano po kayo nakapagtayo ng business? Sana i-vlog mo at kung paano ang step. Salamat. So, simula 2019 yata, talagang naging official yung negosyo namin dito sa Spain. Pero, bago yun, freelance muna kami. So, ang una namin naging negosyo ay yung nagde-decor kami ng mga event. Nagde-decor kami ng mga balloons, sa mga birthday binyag. And to tell you honestly, wala siya sa plano namin na magkakaroon kami ng negosyo dito sa Spain. Sadyang siguro, ayun yung nakatadhana talaga sa amin na makapagnegosyo dito. So, syempre, una, freelance lang kami. Kumbaga, hindi pa talaga legit or hindi pa nakaregister yung pangalan ng business namin dito sa Spain. Hanggang sa lumago na yung business, na nakikilala na siya, nag-decide kami na mag-asawa or ng partner ko na i-register na siya bilang official na negosyo dito sa Spain. So, paano yung proseso? Paano yung gagawin? Sa umpisa, Lods, kasi syempre, pagdadaanan mo talaga yung mga mahihirap na bagay. Syempre, wala ka pang alam pagdating sa mga legality. So, ang una namin ginawa, or ang una kong may advice sa inyo, dapat ay marunong kayo mag-Spanish. Nang sa ganun, maintindihan ninyo yung mga rules or yung mga requirements na kakailanganin ninyo sa paggawa ng isang negosyo or sa pagbuo ng isang negosyo. Siyempre, dito sa Spain, hindi siya naka-English, kundi naka-Spanish. So, isa yun sa mga pinaka-importanteng dapat ninyong gawin. Mag-aral kayo mag-Spanish, na sa ganun, alam ninyo kung ano yung pinapasok ninyo. So, pangalawa, Lods, para makapagsimula ka ng negosyo dito sa Spain, dapat ay permanent resident ka o larga durasyon. Kasi kung temporary lang na ikaw na residente dito sa Spain, hindi ka po pwede maging autonomo o maging parte ng isang empresa. Autonomo is yung freelance, empresa yung isang kayong kumpanya. Okay? So, napakahalaga nun. Kailangan residente ka o larga durasyon o 5 taon kang may permit na maging residente ng Spain. O di kaya, Espanyol ka na, Spanish citizen ka na. Then next, Lods, kailangan meron kayong makausap na gestor o yung abogado. Ayun yung magpuproseso ng lahat ng mga bagay na kakailangan ninyo ng legal. Diyan sila yung mag-aasikaso ng mga faktura o yung parang sa atin sa Pilipinas ay tinatawag na bookkeeper. Sila yung mag-aasikaso ng mga kakailangan ninyong mga permit. Ayan. Sila na rin yung bahala pagdating sa mga pagre-register kung halimbawa meron kayong mga empleyado. Ayan. Lahat ng mga kailangan ninyo, sila yung tutulong sa inyo. So, kailangan nyo ng gestor. Okay, mga Lods? Then next, sa pagkuha naman ng halimbawa, ang nasa isip nyo ay magkaroon ng negosyo ng food industry or restaurante or coffee shop. Sa ganitong klaseng industry, mga Lods, ay medyo maraming kailangang sundin kasi masyadong mahigpit sila dito pagdating sa mga pagkain. So, ang kailangan nyo gawin, mga Lods, ay kumuha ng isang lokal or isang area or isang business area na meron ng lisensya na po pwede kayong magtayo ng negosyo na may kinalaman sa pagkain. For example, gusto nyo magtayo ng restaurant. Okay, Filipino restaurant dito sa Spain. So, kailangan, mga Lods, yung nakita ninyong area or nakita ninyong pwesto ay meron na siyang lisensya ng restaurant. Kasi for example, kung nakita ninyong area o ito yung nakita ninyong magiging restaurant niyo pero dati siyang grocery store, wala pa siyang lisensya na pagiging restaurant. Kumbaga, gusto nyong magsimula, gusto nyong gawin tong talagang isang restaurante, kailangan ninyong sumunod sa mga rules sa pagkakaroon ng lisensya ng restaurante. Nandiyan yung kailangan merong
um, access para sa mga PWDs. Okay? So, ang ma-advise ko, Lods, kailangan kapag halimbawa papasok kayo sa isang food industry or isang restaurante, kailangan yung kukunin yung lugar or kukunin yung pwesto ay meron ng lisensya ng restaurant. Okay, mga Lods, kasi kung wala, kailangan ninyong sumunod sa patakaran sa pagkuha ng lisensya. Pero kung halimbawa naman yung mga opisina, yung katulad sa amin, padalahan, may isa pa kaming office, padalahan, yun medyo mas magaan lang yung mga rules pagdating doon. Kasi syempre, iba yung rules or iba yung standard kapag pagkain na yung pinag-uusapan kesa naman sa isang office lang. Dito sa Spain, mga Lods, pwede kang maging autonomo or freelance at miyembro ng isang empresa or company. Dati, autonomo kami. Ibig sabihin, kami lang yung nakapangalan o nasa amin yung pinaka-responsibilidad ng negosyo. Kung sakaling may mangyari o mabankrupt or magkaroon ng utang, kami yung hahabulin. Yung pangalan ng tao, kung sino man yung nakaregister sa negosyo na yon ang hahabulin. Pero kapag empresa ka, Lods, mas maganda dahil kung halimbawa mabankrupt man yung business mo, lahat ng pagkakautang, ganyan, mapapasa sa isang buong empresa, isang buong company. Hindi mismo doon sa tao na nakaregister lang ang pangalan niya. Ayun yung kinaganda ng empresa. Sa kagaya namin na merong restaurant dito, mga Lods, maraming klase ng ng lisensya ang kailangang sundin. Kahit yung pagpapatugtog halimbawa ng music sa loob ng restaurant, kung halimbawa hindi sa'yo nanggaling yung music na yon, nagpapatugtog ka sa halimbawa sa YouTube, ganyan, kailangan mong kunan ng lisensya. Kung magkakaroon ka ng pwesto sa kalye, syempre, meron din yung lisensya. Lahat, hindi ganun kasimple gumawa ng negosyo dito sa Spain. No. Pero maganda rin na maging practice talaga na i-register mo yung negosyo mo nang sa ganun ay talagang legit. So, ayan mga Lods, kung babala ka din magtayo ng negosyo dito sa Spain, ay ang isipin mo, dapat residente ka na matagal na or larga durasyon yung residensya mo. Pangalawa, dapat meron kang gestor. Okay? Mag-aral ka ng Spanish. At alamin mo, Lods, kung ano-ano yung mga At syempre, kailangan mo pa rin mag-research on your own at magtanong-tanong sa mga mas magandang magtanong sa abogado kung ano yung mga talagang dapat mong gawin kung halimbawa nagbabalak kang magtayo ng negosyo. Okay? For sure naman yan, habang ginagawa mo kasi ang isang negosyo, pag nagkakamali ka or habang nagka-operate ang isang negosyo, dun meron ka talagang matututunan. Kumbaga, unti-unti mo siyang matututunan hanggang sa ma-perfect mo na sa susunod. Lalo na kung halimbawa, lumago na yung negosyo mo. Okay? So, ayan lang for today. Sana nagustuhan niyo itong video na to. At kung meron kayong mga iba pang question regarding sa buhay-buhay dito sa Spain, mag-comment lang kayo sa comment box natin, mga Lods. Bueno, maraming salamat. And don't forget to subscribe para na sa ganun at tulungan nyo akong mag-grow sa aking channel. Bueno, maraming salamat, Lods, and hasta luego, mga Lods. Ciao!